Breaking news mga kababayan. Bam Aquino talagang binara at binanatan ni Senador Marcoleta dito. Kasi nga naman mga kababayan, ipinagpipilitan ng mga bugok na itlog na walang utak na yung kanilang quorum na 12 na senador ay legal. Ayon daw sa Constitution, ito daw ay sinasang-ayunan ng maraming mga abogado at mga dekano. Di ba si Tito Soto mga kababayan, itong leader ng mga bulagaan, kasama ni Erwin Tuplok at yung kanyang kuya na si Tuplok na galing-galingan din, talagang binasag din ni Senador Marcoleta. Kasi nga itong leader nila na si Juan Bull, Tito Bull Soto, talagang akala mo talaga abogado Isipin mo mga kababayan, hindi na daw kailangan pagtalunan sa Korte Suprema yung quorum ng 12. Hindi na daw kailangan iakyat sa Korte Suprema. Dahil siya daw ang tama, mga kababayan. Dahil marami daw silang naniniwala, pati mga legal, luminary at mga dekano sa iba't ibang mga universidad, siya daw ang kinakampihan at ang Korte Suprema daw ay baliwala na. Hindi na daw pwedeng pagtalunan nito sa Korte Suprema dahil siya ang tama. Yung quorum na 12, yan ang legal. Marami daw nagmamagaling mga kababayan na niloloko at nililin lang yung mga Pilipino para maliin ang ginawa nilang quorum ng mga bendalo. Aba mga kababayan, sinabayan din ni Bam Aquino na bobo. Nagmagaling dito sa interview sa programa ni itong reporter na laging kaaway din ni Marcoleta, kay Karen Davila. Mga kababayan, ano ba ang sinasabi ni Senador Marcoleta na malayong malayo dito sa grounds o naratibo ng mga bendalo na si Bam Aquino? Pakinggan po natin paano binalatan at sinipa ni Marcoleta itong mga bendalo na ito. Sama-sama ang kanilang mga utak. Isipin mo mga kababayan, idedebate mo itong magaling na abogado na si Marcoleta na talagang nagsunog ng kilay sa kanyang pag-aaral, sa kanyang karera bilang abogado, na ngayon ay senador na. Tapos itong mga galing-galingan na sinasabi nila na sila na daw ay tumanda na sa Senado. Alam na nila ang pasikot-sikot ng mga argumento at mga rules ng Senado. Hindi na daw sila mabobola. Aba mga kababayan, dito po, talagang lahat ng mga banat ng mga bendalo, lalong-lalo na itong Tito Bull Soto, ito po ang banat ni Senador Marcoleta. Bago natin ipakita mga kababayan, ano ba ang sinasabi ni Bam Aquino na bendalo? Ay naku mga kababayan, magugulat kayo dito sa mga kupal na ito. Ito po ang pasabog ni Bam Aquino. Tama ba ang kanyang sinasabi? Aba, ito po mga kababayan. Pakinggan po natin paano linlangin ni Bam Aquino ang sambayanang Pilipino para sabihin sila ang tama. Tignan natin, kakampi nila ang mga mainstream media. Kapag 13 na kami, which we're predicting will be very soon at nag-special session, mafo-formalize na yung pag-elect ng bagong Senate President. No? Now, in the case na hindi mangyari yon, pagdating ng July at nag-session na kami, there's 12 of us and there's only 10 in the Cayetano block. So kahit anong mangyari, pag nagsimula na yung session, mas marami talaga kami, 'di ba?
Ang tanong na lang dyan, magagawa ba yan this June or at the soonest possible time? Sa tingin ko, mangyayari yan at pag nangyari na yan, talagang pwede na tayong masabi ngang back to business at bumalik sa pagtatrabaho para sa bayan. So may isa pa kayo na inaasahan mula sa Cayetano Block na lilipat. Yes. Okay? So si Senator Loren Bato, Senator Joel. Ang tabayanan, mas exciting kung hindi alam nating lahat at doon na lang sa araw na yon, Karen. No? But I'm hoping, But why would they praying, transfer? expecting. I'm curious, well, Senator. Ito Why? okay. So, ang rami nangyari since May 11, no? May habulan, may putukan, may samaan ng loob, may naghamunan. Ang rami nangyari, but I think the hair that broke the camel's back, yung talagang naging trigger point para sa marami sa amin. At alam ko kahit yung iba sa mga kasama namin sa kabilang grupo, kapag 13 na kami, Ayan mga kababayan, isipin nyo, nabaliwala ang numero ni Jinggoy Estrada at ni Bato. Sila lang naman ay si Bato kasi nagtatago at si Jinggoy ay nakulong. Aba, hindi nila binali ito mga kababayan. Bakit si Dilima nun? Bobo! Itong Bamaki na ito, traitor ito Binoto ko namin, akala namin totoo ka. Pero isa ka palang Judas. Di ba mga kababayan? O ganyan manlin lang ang isang Bam Aquino. Pati yung kay Duterte inagaw Credit grabber din ito Sa basic education, siya daw ang nag-ano doon. Si Duterte naman pala. O ngayon, ano ang banat ni Senador Marcoleta dito? Pakinggan po natin paano nabomba ni Senador Marcoleta itong si Bam Aquino, mga kababayan ko. Pakinggan po natin ang pasabog ni Senador Marcoleta. Huwag kayong kukurap mga kababayan, talagang mabubuljak ang isang Bam Aquino na akala niya siya ay matalino. Di ba mga kababayan? Ilang dekada ka nang naging senador. Diyan ka na rin tumanda, kasama mo si Juan Boltubol, si Laping Lacson, lahat kayong mga bendalo dyan, at yung bagong dalawang senador na magkapatid na binudol din ang mga Pilipino na akala natin sila ang kakampi natin sa oras ng kagipitan, sa oras ng pang-aapi ng mga mandarombong at mga buhayang politiko. Sila pala ay mangbubudol din. Nakita nyo naman mga kababayan, nung sila ay wala pa sa politika, nung sila ay hindi pa mga senador, abay araw-araw na bumabanat, araw-araw na minumura ang mga korap, araw-araw na binubuljak ang mga kasapakat ng mga buwakang inang mga politikong mga buhaya. Diba mga kababayan ko? Nandyan sila Trillanes, minumura, tinatawag na ugok, demonyo. Si Kiko Pangilinan, tinatawag niyang bobo, pinakabobong abogado na senador. Yung kanyang mga ipinasang mga batas ay hindi nakakabuti. Yung juvenile justice sinasabi. Yung mga minor de edad kailangan ng managot sa batas. Dito mga kababayan, aba nung naging senador itong mga kupal na tuplok na ito, aba, kasapakat na din. Nung journalist daw siya, mga kababayan, trabaho daw niya yun, binabayaran kasi siya, kaya tumitira siya ng mga buwakang inang mga politiko. Pero ngayon na siya ay politiko na at senador na, aba, araw-araw daw na nakakasama niya ang mga buwaka ng inang mga ito. Nakikilala daw niya ng lubusan at nakita daw niya ang pinaglalaban nila. Kaya naging kakampi siya ng dati niyang minumura at tinatawag na bugok at ugok at demonyong senador. O ngayon, ito po si Senador Marcoleta. Naku po, magugulat kayo. Dito po ang pasabog ni Senador Marcoleta,
hindi kinaya ni Tubol Wanbol, Tito Soto, at Bam Aquino at Tuplok Erwin Tulfo. Ito po. Mag-arbitrate. Hindi yung pagkilala ng mga hindi. tanggapan ng gobyerno. Hindi sapat yun. Maaari kang kilalanin ng isang ahensya. Opo. Halimbawa ngayon, parang ang kinikilalang acting speaker, si Senator Acting Sherwin. Senate President po. Oo, Opo. kinikilala siya ng House of Representatives. Yan. Oho. Hindi yun ang talagang tamang pagkilala. Okay. Walang legal consequence yun. Okay. Dapat ang Korte Suprema, kaya lang ang Korte Suprema hindi naman gagawa ng hakbang kung wala namang sapat na petisyon na wala ilalahad naghain ng petisyon, ng magkabilang panig. Noong una kami nag-aatubili na kami yung mauna kasi kami naman yung alam naming legal kami. Opo. Oho. So, yung nagsasabi na sila yung legal, ngunit kami nang naniniwala naman na legal, dapat sila yung mauna. Oho. Kaso, yung mga dating naging Senate President, Opo. katulad ni dating Senator Franklin Drilon, Franklin Rilon, Coco Pimentel. Coco Pimentel, Opo. si Senador Soto, Oho. Senador Migs, at si Senador Escudero, dating naging Mga Senate President yan. Senate President. Oho. Sa tansya namin, dahil sa tagal nilang Oho. nanguna bilang Senate President at nagsama-sama sila yung mas maraming tauhan na nailatag sa Senate. Okay. Kaya Oho. yung mga tauhan sa Senate ngayon, ang mas kinikilala, yung gusto nilang pinagsama-samang kagustuhan ng apat na O, yung Senate apat o President, limang dating limang Senate. dating Opo. Senate President. Eh kung titingnan mo, si SP Alan, wala pang isang buwan na nakatalagang Senate President. Ay, wala pa po. So yung kung ang pag-uusapan ay impluensya, o yung kung may nailagay man siyang tao niya Opo. sa isa sa mga committee doon na siyang dapat tumulong sa amin, Opo. lalong-lalo na sa Blue Ribbon Committee, eh baka mas marami yung apat na naging Pangulo ng Senado Oho. sapagkat hindi lang sila nagtagal doon, eh sama-sama pa silang Nakailang kumikilala balik. Ipailang ulit siya na naging Senate President. doon sa natukahan na maging acting president kahit na 12 lamang sila. Oho. Ayun. At meron pang isang naghain ng petisyon pero naging pasa ng Korte Suprema. Wala siyang Nelson? Legal standing. Walang legal standing. Kaya parang hindi nagdesisyon ng kataas-taasang hukuman kung sino sa dalawang grupo ang dapat kilalanin. No, pero nakita mo, Oho. dahil sa merong kagad na may dadahilan ng Korte Suprema, madali siyang nagdesisyon. Opo, oho. Pero yung tunay na layunin, no, pinaka-objective nung nagpetisyon na yon, dalang kagustuhan niya, kilalanin yung panig ni Senator Sherwin Yes. kahit Yes po. 12 lang. Yun nga Opo, po. oho. Hindi yon ang diniretso na i-resolve ng Korte Suprema. Ayun. Dinismiss niya na lang dahil walang legal standing. Walang legal standing. Sa mga tweet, hindi nakatulong yun. Yun na nga po eh. Nananatili yung sigalot, nananatili yung legal dispute, Oho. nananatiling nag-aaway yung dalawang faction. Yes. Oho. At ang ating mga mamamayan ay nakukumpiyos, minsan nai-stress. Yan, stress. Oho. Ano na bang nangyari sa Senado? Oho. Ito yung kalagayan namin. Ngayon, Oho. alam mo, total, may mga kaibigan naman tayong mga magistrates ng Korte Suprema dyan. Maring may nakikinig sila sa atin. Yes po, malabang. Oho. Kasi sa maraming pagkakataon, ako bilang isang trial lawyer sa mahabang panahon din, Opo. marami rin akong nabasa na mga kaso na pagdidesisyon na kahit walang legal standing, Yes. Ganon. Oho. Bam Aquino, makinig ka. Tito Tubol Soto, makinig ka. Erwin Tuplok, Mang Kanor, makinig ka. Mr. Robus, pakinggan nyo ang isang abogado na matagal na nagtrabaho bilang litigator sa mga pagdepensa ng mga kaso. Ito ang tunay. Ito ang tapat. Ito ang dapat pakinggan ng sambayanang Pilipino. Hindi yung mga hindi abogado, hindi yung mga tubol na bendalo. Talagang yan ang ginagawa nila. Linlangin ang taong bayan.
dayain at budulin ang mga Pilipino para sabihin nila na sila ang totoo. Pero sa katunayan, pag libro ang pag-uusapan, yung mga kawatang ito, mga kababayan, talagang parang mga lobo na manlilinlang, mandaraya at mandarambong. Pakinggan po natin si Senador Marcoleta. Ito ang pasabog na dapat yung malaman. Kung ang nilalayon, kung ang pinakasentro ng kanyang petisyon ay bumabagsak doon sa tinatawag nilang transcendental Okay. issue. Ibig sabihin ng transcendental dyan Opo. ay talagang halos malawak ang kanyang implikasyon sa buhay ng isang bansa katulad natin. Kaya papasok at papasok siya. Ang Pasok pa rin, oh. Yun ay parte ng tinatawag na teaching function of the Supreme Court. Ibig sabihin, okay, wala kang legal personality. legal, Pero oo. sasabihin niya, halimbawa ganito, notwithstanding that the petitioner lacks Opo. legal standing, and by that, we would have dismissed Yes. the petition. However, considering the petition presupposes a transcendental nature. Yan, oo. Ganyan. So, ano, Malawak ang epekto nito. the court Yan. decided Ayun. Sana, no? to dispose and to decide on the merits. Ayun. So, magdidesisyon siya, mapipilitan siya ngayon. So, ang problema dyan ganito. Nakikinig ang ating mga kaibigan. Opo, opo. Huwag naman po kayong Ayan mga kababayan ko, may ganyan bang mga pagpapaliwanag itong mga bendalo? May ganyan bang mga salitaan na mga nagpapakilalang mga abogado na hindi naman? 'Di ba? Napakalinaw po. Pag-argumento ang pagtatalunan. Talagang si Senador Marcoleta ang may tunay na kaalaman. Ito ang tinatawag na pantas ng batas. Itong mga nagpapakilalang mga pantas, talagang kupas na mga kababayan sa tagal-tagal nila sa kanilang pagiging senador, yung utak nila naging kupas na. Wala kang maintindihan, wala kang makukuhang maganda. Dapat si Senador Marcoleta ang tularan nyo. Siya ang pantas, ang tunay na pantas na may alam sa batas. Tuloy pa natin, paano kinuyog ni Senador Marcoleta ang mga bendalo at mga mangkanor dito. Magdamdam. hindi, huwag yung magdamdam. Hindi naman sila magdaramdam. Oo, opo. Huwag naman yung pong masamain ito Yan, aming na paglalahad. para bagang pinangungunahan namin kayo. Hindi wala naman po. Opo. Nagkataon kasi, sa panahon pa naman, na kinakailangan magkaroon ng tinatawag na vigilance. Vigilance lang ang pinag-uusapan dito eh. Ang Korte Suprema nabuhay sa maraming panahon eh. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, ang Korte Suprema 125 years old na dyan. So sa mahabang panahon na yan, iba-ibang rehimen, iba-ibang period, iba-ibang stage ng ating kasaysayan. Yes po. Di ba? Minsan gobyernong Hapon, pero nandyan ang Opo, Korte andyan. Suprema. Oo. Tama? Gobyernong Amerikano, Ang andyan pa rin ilan tayo. nila nadatnan siguro yung gobyerno ng Kastila. Oho. Wala pa. Baka yung Amerikano, baka nag-uumpisa na po tayo sila. doon, di ba? Oho. Ibig sabihin, nakita mo na ang iba't ibang hugis at iba't ibang naging kasaysayan ng Korte Suprema. Nandun yung naging matapang sila, naging vigilant, nandun yung talagang kung ano yung tama, yun ang kanilang pinanigan. Ang aking gusto sabihin dito, Jen, anuman ang panahon, kay Tag-ulan, kay El Nino, kay La Nina, Oho. nasa masama tayong kalagayan, nakaririwasa tayo, nasa pinakamasayang stage tayo. Kung ano yung tama Oho. na batas, yun ang desisyonan. Ayun, oo nga po, no? Bakit ko sinasabi ito, Jen?
sa Nobyembre, magre-retire na yung ating Chief Justice. Chief Justice Gesmundo. Oo. Okay. Oo. Ngayon, siguro, hindi ko alam. Sabihin na lang nating 10 sa 15 ang naghahangad na maaring siya ang makapalit ng Chief Justice Yung kasalukuyang Gesmundo. ngayon, mga justices. Halimbawa, kayong dalawa ay Associate kasama kaya sa senior. 10. Oho. Tenders. Hindi lang kayo nag-uusap ni Nelson, pero siyempre, Sir, naghahangad din naman maging Chief kayong Justice. dalawa ay ano po? naghahangad. Maging puno maestrado. Oo. Ngayon, siyempre, sino ba yung appointing authority? Ay, ang Pangulo po. O nagpapakaingat ka ngayon sa Oo nga. paggawa mo ng ng desisyon, ano? Baka mamaya sa hindi mo sa pagganap mo ng tama, Oho. pagdesisyon mo ng tama, baka hindi naman mabutihin nung Baka masamain nung Di ba? Opo, appointing authority nga naman. sinasabi ko ito, totoo lang ito. Ino-open ko yung posibilidad na kaya nagtatagal. Oho. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa. Yung petisyon na inihain sa Korte Suprema na naghahanap ng kasagutan kung yung pagkaka-rendition ni dating Pangulong Duterte ay legal at makatwiran. Opo. Wala pang desisyon. Wala pa. Hanggang ngayon, oho. Halos higit na 1 taon na yon. Kung halimbawa din, meron ng desisyon. Kunwari lang, may desisyon na. Opo. Kunwari lang sinabi sa desisyon na yon na illegal talaga Yung ang pagkakadala sa Netherlands. Opo. Sapagkat hindi man lang siya nabigyan ng kaukulang due process sa pamagitan ng ating mga domestic legal system. Oho. Yung desisyon na yon, magagamit ngayon ni Senator Bato. Oo nga, no. Ngayon, Magiging yung desisyon na president yun, magiging favorable sa kanya, hindi na siya magtatago. Kasi sinabi ng Korte Suprema, mali. Mali So yun. yung paghanap nyo sa akin, mali. Sasabihin niya ganon. Ayun. O ngayon, Ayan mga kababayan ko. Yan ang mga kaalaman na binahagi ng ating butihing senador na si Caro Dante Marcoleta. Ang tunay na nakakaalam ng katwiran at ng batas at katotohanan. Hindi yung mga bendalo na mga kupal na walang alam. For transparency, for a better democracy, mga kababayan, isang like, isang share, at isang subscribe. Ito po si The Wonders Philippines. Kung may, sabi nila mga kababayan na, kung may malakihang rally na magaganap itong darating na linggong ito, magkita-kita po tayo. Hindi pa kumpirmado ito pero may agam-agam mga kababayan na magkakaroon ng pinakamalaki, pinakahiganteng rally sa buong mundo na mauukit sa kasaysayan na pag lumakad sa lupa, lilindol ito. Uugain ang lupa. Yan ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Mabuhay po. Salamat sa inyong suporta.